warm greetings para sa inyo from Bishop Oriel. Okay. In 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14. So yan yung ating opening verse na i-memorize natin. Kasi gusto ko yan din yung mga verse na ipamumuhay natin at the same time yan ang blessing nyo sa inyong katabi. Okay, 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14. It is written, "Be on your guard, stand firm on your faith, be men of courage, be strong, do everything in love." Yan yung baon nyo itong linggo na to. Okay? You be on your guard. You stand firm on your faith. Be men of courage and be strong. Do everything in love. Remember yung isang natin last week? Ano ang ating blessing last week? Na shinare? Be healthy, be wealthy, and be wise. Ngayon naman, 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14, ulitin natin. Be on your guard, stand firm on your faith, be men of courage, and be strong. Do you believe, as you fulfill your dream, it is very important that you are always on guard. 1 Corinthians chapter 26, verse 41, it is written, "Watch and pray so that you will not fall into temptation." Matthew chapter 26 verse 41. So how you will be able to guard your heart? So dapat yan yung verse na kailangan kasama doon, connected doon, so be on your guard. So how you'll be able to guard your heart, to guard your life, and to guard yourself as a person? You always watch and you always pray. You always be watchful. Do not be careless. Okay? So that you will not fall into temptation. Because it's very important that as you fulfill your dream, you are getting greater, you're getting stronger, and you are getting better. Are you getting that? Meaning in Haggai chapter 2, verse 9, ang nakasulat po doon, the latter is always better than the former. Ganun dapat ang ating mindset. Say to your neighbor, the latter is greater than the former. So ibig sabihin, araw-araw ng buhay natin, nakikita natin we're getting greater, we're getting stronger. Sa pag-aaral natin, mas tumitindi tayo habang tayo nag-aaral. Sino dito nag-aaral sa campus? Okay, habang tayo nag-aaral, dati mga one chapter lang, pag pinapag-aral tayo ng mga teacher natin, tapos sunod greater, dapat alam nyo i-apply to. The latter will always be greater than the former. Ibig sabihin yung gana natin sa pag-aaral, dapat patindi ng patindi. Sino dito habang nagiging second year college, nagiging third year college, nagiging fourth year college, natatapos, lalong gumagana sa pag-aaral? O, tas ang kamay yung lalong ginaganahan? Sino dito yung wala ng gana? Nagsisimula pa lang. We are building a dream here. Kaya kailangan pagana kayo ng pagana. Are you getting it? So walang estudyante na nawawala ng gana sa paggawa ng assignment. Walang estudyante na nawawalan ng gana sa pag-exam. Kumbaga, teacher, wala po ba tayong quiz? Dapat po nag-quiz tayo. Sino nag-challenge? Alam niyo po, teacher, meron lang po ako sa inyong Solomonic wisdom. Kung gusto niyo pong gumaling kami palagi, dapat po sa bawat tagpo natin, meron po tayong exam. Mas makakabuti po yun sa amin. Sino maglalakas ng loob sabihin yun sa inyong guro? Para intentional, di ba? Ine-expect nyo na. Yung iba kasi ala chamba, sana hindi magbigay ng exam. Palaging ganun. Sana absent. Sana umulan. Sana bumagyo. Sana bumuka ang langit at lupa. Sana magka-earthquake. Sana yung kinaupo ng teacher ko lumubog. Sana magkasakit. Parang lahat tayo ganun. Nagbabakasahalat tayo sa mali, sa hindi nakakabuti sa atin. Are you getting that? Are you getting it? Sino dito sinisiguro mo na talaga ako, in-enroll ko rin lang tong subject na to, pinapasukan ko rin lang, teacher ko na rin lang, estudyante rin lang ako, araw-araw na akong pumapasok, araw-araw kong gumagastos sa pamasahe, sisiguraduhin ko na gumagaling ako sa pag-aaral ko. Amen? Para yung mga nanay hindi kinakabahan, ang mga tatay hindi kinakabahan, parang palagi na lang kailangan tanungin. Alam mo ako sa mga anak ko, normally hindi ako nagtatanong kung papasa sila o hindi. Dapat ka lang pumasa. Amen? Alam mo, minsan yung mga bata, hindi man lang ako kinakamusta sa pag-aaral ko. In-enroll ka na nga, gusto mo pang kamustahin ka?
Are you getting it? Dapat ikaw nag-a-update. Amen? Alam mo, nanay, ngayong araw na to, grabe ang taas ng exam ko. Alam mo, nanay, sinabi ko po kay teacher ko na, alam mo, teacher, ang galing niyo po. Sana po sa susunod mag-exam tayo. Sino gumagawa ng ganon? Ha? Ano ba? Sino ba ang weird? Ako o kayo? Sino ba ang tama? Ako o kayo? Come on. We're destroying that deadlock in your life. Tinatanggal natin ang lahat ng deadlock sa isip nyo. Bata pa lang kayo. Kailangan, because you are fulfilling something here. Hindi pwedeng bata pa lang kayo, nawawalan na kayo ng gana sa training na binibigay sa'yo at lahat ng investment na binibigay sa'yo. Kaya maganda habang tumatagal, ikaw pa nag-a-upgrade. Pagkatapos mo ng 4th year college, pagka-graduate mo, mag-MA ka. Kung kinakailangan mag-take ng board, kung may board exam, mag-take ka ng board. Hindi mo na iniisip, Pastora, pag-pray niyo po ako na pumasa. Pag-pray kita na pumasa, ano ginawa mo nung 4 na taon? Hindi ba yun na yun? Kasiguruhan ng pagpasa mo? Amen? Sino magba-board exam dito? Huwag kayong magpapapray sa akin na pumasa. Ang pinagpe-pray ranking. Amen? Amen. Kasi nga nagbabakasakali tayo, kaya huwag nyo ipagpe-pray na lumubog ang teacher nyo sa kinauupuan niya. Huwag ganun na maraming, Lord, nasa I na tayo, nakainday na. Dapat matapos po ang buong alphabet ng bagyo. Parang, Lord, itong first sem pa lang, tapusin mo na yung alphabet. Parang gusto mo maubos magkaroon ng maraming bagyo para hindi makapasok. Kaya dapat tayo intentional na, Lord, gusto ko po pa talaga mag-aral. Naku, ito talaga si Glenda. Tingnan mo, hindi tuloy ako nagkapasok ng 4 na araw ng 1 linggo. Pero tayo tonto, ay salamat, Glenda. Glenda, Yolanda, Inday, Henry. Talagang lahat pinasalamatan, di ba? Pati dilubyo pinasalamatan, wala lang pasok. Sino dito hindi na ganon? Estudyante? Estudyante? Yung mga nag-opisina, ganadong-ganado, magtrabaho araw-araw, right? Because you have something to give. You have something to offer. You have new ideas. You have new innovation. You have something to share. You are being promoted. Is that an amen? Alam mo, meron kang kakayanan na may kadahilanan bakit mo kailangan pumasok. Pero kung ang gagawin mo lang ay yung katulad kahapon, wala talagang kagana-gana ang pagtatrabaho. Is that an amen? Kaya palagi namin kayong sinasabihan na ang pampanalangin nyo, yung no eyes have seen, yung no ears have heard, and no mind had ever conceived what God had prepared for those who love Him. Kasi po ang Panginoon ay mahal kayo at mahal nyo ang Panginoon. Is that an amen? Do you love God? Yeah, you love God. And definitely God will reward you because you believe in God. Because He reward those who earnestly seek Him. Gusto kong makita nyo na araw-araw ng buhay natin, may gana. Meron dahilan para magkaroon ng bukas. Sino dito yung ganadong-ganado para bukas? Walang nananalangin ng bagyo? Wala? Sabihin nyo, umulan ka, para 4:00 pa lang. Mag-announce na. Diba? Alam ko kayo, kilala ko kayo. Diba? Kasi ako rin nung estudyante, ganun ako eh. So, God changed. Diba? God changed our mind. Because meron tayong dinidream. Alam mo, I want you to know that God is really a great, great plan for you. Kaya dapat chine-check natin, mas lalo tayo dapat na-stimulate. Kaya kung papasin niya, in Genesis chapter 12, okay, in Genesis chapter 12, verse 1, 2, and 3, it is written, leave your country, leave your people, and leave your father's household. So marami siyang pinapaiwan. So leave your people, leave your country, leave your father's household. You need to leave so many things. Yun ang instruction kay Abraham. Kaya before that verse, ang nakasulat doon, and God said to Abraham, okay, it is God who commanded Abraham to do such thing. This is an instruction, a specific instruction for Abraham. You need to leave something. Why? Because you need to go to the land that I will show you. Is that a great word? May iiwan talaga tayong mga bagay na hindi
kaaya-aya o maaring mga bagay na naging dahilan kung bakit nag-stop tayo to be greater, to be stronger, and to be larger. You know, you need to do something para talaga makita that God is really with us. So it's very important that we as a person, nako-compare nyo what you are yesterday and what you are today. Kaya for example, sa mga pag-aaral nyo, dapat makita nyo, how well do you love studies? Alam mo, kanina sinishare ko sa kanila. Because growth is intentional. To fulfill your dream, you need to be intentional in fulfilling your dream. Is that an amen? Is that an amen? Taas ang kamay if you have a dream. If you have a dream, we need to work out on that dream. Because that dream of yours, I know that is really good. That is the plan of God. Kaya nga dapat nakakonect tayo sa Panginoon. Kasi masyadong importante na yung dream natin is bigger than us. Na yung dream natin, hindi natin iniisip. Like for example, ako po pag pumunta ako sa ibang bansa, hindi ko lang iniisip ko ano mabibili ko para sa sarili ko. Pag pupunta ako sa isang store, ay, ang gusto ko yan. Kahit pare-pareho yan, lahat ng size. Kasi pinamimigay ko po siya. Huwag po kayong magde-dream na para lang makabili kayo ng something for yourself. Alam nyo, ngayon palang bata pa lang kayo, nagde-dream na kayo, alam nyo, papalapit na kayo doon sa dapat nyong puntahan. Sino dito nagde-dream para sa iyong mga magulang na madala mo sa Asia, sa US, sa Europe? Sino dito nagde-dream? Sa ibang continent naman. Diba? Dapat i-dream palagi na lang nasa loob ng bahay. Mag-dream kayo, kaya pag nag-aaral kayo, sinasabi nyo, Nay, papalapit na tayo sa dream natin, Nay. Ang iniisip mo, hindi yung para kumita ako, para magtrabaho ko. No, may dream ka bigger than you. You're dreaming for your mom and for your dad na madala mo naman sa ibang bansa. Nagdi-dream ba kayo na magkaroon ng sariling bahay at lupa? Are you dreaming for that? O sino nagdi-dream na magkaroon ng sariling bahay at lupa? Yung bang ginagawa nyo ngayon na discipline ay sapat para makabili ka nun? Kaya yung ibang ginagawa ng dadaya sila along the way. Kasi hindi naman talaga nila pinaghandaan, hindi nila pinagpaguran. So nangyayari ng dadaya sila, katulad ng mga nababalitaan natin ngayon. Diba? Katulad na nung pumunta ako sa Amerika, nakita ko yung kung saan nakatira, yung anak ni Sabi ko, itong bata na to, kabata-bata pa lang doon nakatira. At yung mga bag, mga Chanel, Louis Vuitton, mga Hermes and everything, abay, nagrumarampa pa pag birthday. Pinagtrabahuhan kaya niya yon, palagay mo? Kasi ang lahat ng bagay pinagtatrabahuhan. Huwag kayong papayag na may ibinibigay sa inyo na hindi nyo pinagtatrabahuhan. Amen. Is that right? Kahit ibigay pa sa inyo, dapat alam nyo, you earned it. Can you hear that? Huwag kayong spoiled na feeling nyo na parang deserve ko to. Hindi, you earned it. Hindi yung feeling deserve. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng feeling deserve. You need to earn it. Because as you go heading towards to your dream, you need an attitude. It takes a good attitude, a godly attitude to fulfill the dream of God in your life. Are you getting that? Are you getting it? Kaya bata pa lang kayo, hinuhubog na namin kayo sa tamang pag-iisip. You don't get what you want. You only get what you deserve. You should earn it. You work hard for it. Be disciplined. Amen. Kaya po, pag meron kayong nakikitang dream, babasahin na po natin yon. Dapat nakikita nyo, ako ba ay may disiplina? Anong klaseng disiplina? Ikaw ba ay talagang, are you always studying? Are you strategizing? Are you seeking? Are you always sure of the things in everyday? O nagbabaka sakali? Dapat tingnan natin, nag-i-strategize ba tayo? Ibig sabihin, dumidiskarte ba talaga tayo para sa fulfillment ng dream? Tayo ba talaga ay nag-i-study, pinag-aaralan ba talaga natin? O nag-aaral ba tayo? Sinisiguro ba natin na sapat ang lahat ng impormasyon at sapat ang ating kaalaman at sapat ang kung ano meron ka sa fulfillment ng dream? Mahirap naman, gusto mo one day maging CPA at maging top notcher,
Pero naman, hindi ka naman nag-aaral. Nagbubulakbol ka naman. Are you getting it? Alam mo, encouragement ko sa mga nagtitake ng board, pag kayo, wag nyo isipin na magte-take kayo ng board. Ang isipin nyo, sa bawat aral nyo, isipin nyo yun agad nagte-take na kayo ng board. Wag nyo isipin na after 4 years, after 5 years, doon kayo magte-take ng board. Yung palang mga quizzes nyo, board exam na yun. Amen? Are you getting it? Yung palang mga maliliit na bagay na yun, as much as you can, you study. Pinag-aaralan ang buhay. Hindi pinagbabakasakali ang buhay. Your life is too precious to make your life a trial and error. You are not a guinea pig. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, your life is not a guinea pig. You can never be an experiment. Your life is not an experiment. Sino dito gusto mag-eksperimento? You can never be an experiment. You need to make it sure that your life every day is intended as it should be. Amen. So if anything comes your way, still you know the solution because you have an attitude. You know how to overcome your success. You know how to overcome your failure. Because either of the two, it can give you a status quo or a mediocrity in life. Kaya po binibigyan tayo ng tamang attitude that every day you are getting better, you are getting greater, you are getting stronger. May benchmark tayo. Meron tayong mga indicators, meron kayong analysis, meron kayong evaluation. Hindi nyo pinagbabakasakali. Alam nyo po ako personally, I need to buy books, I need to memorize. Kasi po, my dream is better than me. Is better than myself. I need to do something not for myself. Alam niyo po kung sa akin lang. Sabi ko, kung nagde-dream lang ako para sa sarili ko, siguro nasa bahay na lang ako. I don't need to do anything. Because what I have is enough for myself. Pero kasi ang dream ko, it's bigger than me. It's all about God. I want people to be blessed. Amen. I want people to find their way back to God. And the only way is dapat maging maayos ang testimony ko. Kailangan makita na that I am the ambassador of Christ. Dapat makita na I am getting greater, better, stronger, larger. Nakikita nila, wow, your life is larger than life. It's too good to be true. You are the salt and the light of this earth. You are really outstanding and outstanding. It's really unbelievable. Yung makikita talaga, what a surprise. You are amazing. You are surprising. You are different. Is it good? Na yun ang masasabi sa inyo? Sige, lahat nga ng sinabi ko, sabihin mo sa katabi mo o hindi, parang hindi pa relevant. Sige, sabihin mo sa katabi mo, you are amazing. You are surprising. Diba? You are awesome. You are great. You are a surprise to this world. You are the salt and the light of this world. You are the ambassador of Christ. Alam mo, dapat dumating ang point na parang the world was shaken because you're here. Parang, it's really wonderful to work with you. Right? It's really wonderful to sit beside you. It is such an honor. Kaya nyo ba sabihin sa katabi mo, it is such an honor, great man, to sit beside you. You are honorable. You are a majesty. Di ba maganda na yun ka? Di ba? Is it good na pagsasabihan ka ng ganon? Pero pinagtatrabahuan yun. You're great. You're awesome. You're different. You're outstanding. You're such a great man. Parang paano ka nagkaganyan? Ano nangyari sa'yo? You started from nothing. What on earth? What happened? And now they will see God in your life. Amen? Is that an amen? Kaya sinabi doon, you need to live something. Undisciplined life, you need to live it. Hindi mo dinidiskartehan ng buhay mo, kalimutan mo yun. Hindi yan, it's not good for you. Hindi mo pinag-aaralan ng buhay, it's not good for you. You're not sure about life, it's not good for you.
you really need to do something. In life, you need to be smart and sharp. Amen? Amen? Sabi mo, in life, you need to be smart and sharp. Because this is the world. God sent you here. God wants you to do something in this world. Amen? God wants to use you to put this world in order. That through you, life will be in order. Will be put in order. That through you, people will be blessed. Kaya nga, uulitin ko yung verse, you need to live something. Because you need to go in a place where God wants you to be. Because in that place, this is the benefit. I will make you into a great nation. That is the 7 blessing. So, i-memorize nyo rin yan, ha? Ano yung 7? Saka isa puso nyo. Alam nyo po, when we started G12, nung sabi ko, eto, todo na to. Gagawin ko na talaga to. The Great Commission, the Great Commandment. Talagang gusto ko mapakita talaga na tayo mga anak ng Diyos ay pagpapala. Amen? Sino dito pagpapala kasi anak tayo ng Diyos? Hindi tayo ginawang anak ng Diyos para manghingi. Actually, yung offering na binibigay nyo, hindi po namin yung pinanghihingi. Pati po kami ay nagbibigay. Kasi ito po ginagawa natin para sa vision. We want to transform this nation. This is all about Genesis chapter 1, Genesis chapter 12, verse 1, 2, and 3. And all the nations of the earth will be blessed through you. Gusto ko makita yung dulo ng buhay ko. Na the nations of the earth will be blessed through me. Kaya yung ginagawa ko sa bansa ko, yung pagbibigay ko, eto alam ko nakakatulong to sa bawat estudyante. Alam ko nakakatulong to sa bawat mga nagtatrabaho. Ang ginagawa namin ni Bishop, nakakatulong sa lahat ng tao sa paligid namin. Nakakatulong sa mga institution, nakakatulong sa society. Tawag lang dito, church. But, we need to do our job, even though this is a church. Hindi tayo church na bunch of religious people. We are the church na meron tayong ginagawa para sa ating bansa. Amen? Para sa totoong kalayaan ng ating bansa. Amen? Amen. We're not doing church for the sake that, Lord, I love you and you love me. And we are happy family. And a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Minsan kasi ganun ang turing natin. So we are playing church. You're not serious. I don't work with people who are fools. I work with people that I know they have a vision, they have a dream for this land. Actually, kahit isa lang, kahit dalawa, I want to work with that person basta seryoso na gawin ang vision na makapagbago ng bansang Pilipinas. You need to look and you need to see. You need to open your eyes. Something is wrong with the land. We need to dream for this land. 20 years from this day, the Philippines should really be different. Amen. Gawin nyo yan para sa mga anak nyo. Huwag muna sa ibang tao. Sige, isipin nyo muna, magkakaanak kayo. Sino dito alam mo magkakaanak ka? You know magkakaanak kayo. Wala nang bolahan. Gusto nyo mag-asawa, tama? Sino dito gusto mag-asawa? Lahat kayo gusto mag-asawa. Kaya huwag kayong mag-aasawa na ikaw babae, mag-aasawa ka sa babae. Ang asawa, babae sa lalaki, lalaki sa babae. Hindi kayo magmumultiply ng pareho kayo. Amen. Huwag niyong guluhin. Ginugulo niyo eh. Ayos na eh. Sabi mo sa katabi mo, ayos na. Ba't mo ba ginugulo? Gulo ng utak mo ah. Ba't ba ginugulo niyong pilit? Ayos na eh. Inayos na ng Lord. May gagawin tayo. The nations of the earth, our family will be a blessing to the nation. Paano magiging pamilya yon? Paano kayo magre-reproduce kung babae sa babae? Ano, magpapaanak kayo sa iba para at least meron kayong ampon, ganon? Look at these foolish people. So disgusting and ungodly and evil. And you need to be angry about that situation. And you need to do something about this land. Amen. We need to recover. We need spiritual recovery and moral recovery. That should be part of your dream. And that should be your dream. Are you getting it? I will make you into a great nation. Philippines is a promised land. This is a great nation. Can you see the Philippines as a promised land? Philippines is the promised land. Amen. Malaki ang pananampalataya ko sa bansa natin.
Kasi marami tayong resources, maraming binigay ang Panginoon. Gusto ko kayong makikita nyo yun. Huwag nyo tingnan yung corruption ngayon, mawawala yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya mag-aral kayong maigi, kayong mga estudyante. Tinatrabaho natin to. Kaya sinabi, and the nations of the earth will be blessed through us. Kasi tayo, hindi tayo nanatili na culture doon sa mali. May nakikita tayo na ang bansa natin ay magkakaroon ng kaayusan at maging pagpapala sa ibang bansa, magiging ehemplo tayo ng kaayusan sa ibang bansa. Amen? Kung yung iba hindi nila tinatrabaho, kung wala silang vision, tayo tinatrabaho natin. 10 years ago, hindi ganito ang Pilipinas. Narinig ko minsan si Bishop Oriel, kahit ako asawa, nahihirapan akong paniwalaan yung sinasabi niya. Pero sabi ko, maniwala na nga rin ako. Asawa ko naman siya eh. At least dalawa kami. Alam mo, nagulat ako. Unti-unti, nagkakaroon ng pagbabago. Kahit yung mga tao sa church, sabi ko, paano mababago itong mga taon to? Parang hindi rin ka panipaniwala na magbabago. Parang lahat mahirap. Lalo na yung mga taga-PUP, 10 years ago. Oh my goodness, so mapapayat. Lahat nangangailangan ng pagkain. Parang isang bulate na lang din nakakapirma. Lahat may kailangan ng Combantrin. Tignan nyo mga PUP boys. 10, 9, 8 years ago. Alam mo, si Bishop nangarap siyang maigi sa mga bata na to. Ngayon, tignan nyo sila. Iba na. Marami sa kanila nasa primary. Kailangan niyong maniwala sa iniisip naming magiging kayo. Kasi mas matindi pa ang iniisip ng Lord na kung sino ka magiging at kung ano ka. Kasi siya ang gumawa sa'yo. Kaya walang guluhan ng pangarap. Amen? Walang guluhan. Yung mga devil's advocate dyan, in Jesus' name nga yan. Kung kaibigan mo yan, ilay hands mo na. Diba? Para ma-born again talaga yan. Huwag ka magpapahila pababa. Meron tayong gagawing matindi, walang guluhan. Ilang taon na lang, ilang taon ka na. Kahit sabihin mo 20, 30, 40, magwawala pa ba tayo? O mag-aayos na tayo ng buhay? Kailan nyo gustong mag-ayos? Pag magulong-magulo? O kahit hindi pa magulo, mas aayusin at mas pagagandahin? Ano ang gusto nyo? Ay alam nyo maganda, kahit na kung ano lahat ng nakaraan nyo, lahat yun para sa papuri sa ating Panginoon. Amen? Ako magulo rin ang buhay ko nun eh. Pero sabi ko, ayusin ko to. Nahirapan din akong ayusin. Sabi ko, Lord, ikaw naman mag-aayos eh. Sunod lang ako. Basta na hirap ako nun eh. Pero naayos. Sabi mo, pwede palang ayusin. Lalo-lalo na yung kokote mo, yung brain. The cerebrum, cerebellum, medulla oblongata that was so broken, destroyed, and so magulo, right? There's a rift inside. Something is wrong with the brain. Mentally, ayoko sabihin ng yung word na yun eh. Basta mentally na lang. Alam ko may matindi kayong gagawin. Amen? Okay. Alam nyo yun eh. Kaya wag nyong guguluhin. May gagawin kayo matindi. Kaya namin sabihin nyo kasi nagulo na yung life namin nun eh. Pero inayos namin. Magulong-magulo pero naayos pa rin. Kayo hindi pa kasing gulo ng nagulo namin buhay. Ibig sabihin mas lalo kayo may pag-asa. Pwedeng kayo yung mga exams nyo o kaya pwedeng wala kayong pang tuition fee or maybe sira yung buhay nyo in all areas. In all areas sabihin na natin. Pero lahat yon we will use it for the glory of God. Amen? Who believe in that? Maniniwala kayo that God will make out of you a great nation. Your descendant is great. Wag na wag kayong papayag na kung paano kayo nahirapan, ang mga kaapu-apuhan nyo, mas increasing ang paghihirap. Because that is the promise of God. Napakinggan nyo na yan. You need to pay the price right now. You need to put everything, your life in order. Everything that was out of order, let us put things in order para hindi na manahin ng mga kaapu-apuhan natin. Amen?
yung mga kahirapan. Sino magsasabi na yung hirap ko, na yung lugaw sa PUP, na yesterday, today, and forever, tubig lang ang nilalagay, nilalagyan lang ng asin, tapos yun na yun. Eat all you can, pero water all you can din yun. Hindi na ito mararanasan ng apo ko. Amen? Sino magsasabing ganon? Mga taga-PUP? Mga nire-represent ng PUP? Diba? At saka yung mga maling hulog na mga prestiyosong mga eskwelahan. Yan ang ang lalakas niyan, mga taga-UP, mga Ateneo, UST, Lasal, iba yung mga ere niyan eh. Alam mo, kahit anong ere mo, pag wala ka sa Panginoon, wala pa rin yung dream na yun. Magugulat ka, everything will be shattered and everything will put into rubble. You will be on your dead end and your cutting edge, alone, miserable, loser, and out of order. And then you will go back to where you came from. Still, you will fall in the hands of the living God. Amen? When you dream about God. That is the greatest dream. When you dream about the people. That is the greatest dream. When you dream not about the dream that you can do. You dream the impossible dream. Amen? Because when you also only dream the things that you can achieve, that dream is only for you. You don't need God at all. That's why there's so many people who are arrogant. And I tell you, you are short-sighted. That is not the dream of God for your life. Kasi may mas matindi pa sa iniisip mong dream, na nararamdaman mong dream, at kakayanan mong dream na kaya mo ma-achieve sa buhay mo. Are you getting that? Shall we all arise? I will make you into a great nation and I will bless you. God will bless you. Amen. And God will never stop in blessing you. Sabi mo, God will never stop in blessing you. He will always bless you, and bless you. He will never stop. As the fire never stops, the blessing never stops. Are you on fire? Is the house on fire? When the house is fire and is on fire, nobody sleeps. And if you sleep in the middle of the fire, do you know the answer? If you sleep in the middle of the fire, what happened? You will die. You try. Pag may sunog, himbingan mo ang tulog. Sabihin mo, experiment lang po ha. Kailangan ko po i-try. Sunog, iba sumisigaw, sunog, natataranta. Ay, ako po kasi, I'm doing this kind of experiment to prove really something. You know, I need a blanket, I need a pillow, and I need something to comfort me inside that burning house. Kahit anong cute mo, kahit anong ganda ng dala mong blanket, kahit anong himbingan mo, ikaw pa ang pinakamagaling matulog sa buong mundo. Skills mo yun. May mga ganun tao. Skills niya ang matulog. Yung mga ganun lang, kahit ano pa, mamamatay ka pa rin. Amen? So you don't sleep in the middle of the fire. Some people, sasabihin niya, parang hindi siya makakope up sa fire. Because if the fire of God is there, no one can stop the fire of God. Is that right? Because the fire of God is consuming. The fire of God is irresistible. You can never stop the fire of God. Minsan yung ibang tao, parang they try to be lax. They try to be timid. Parang they thought they cannot cope up. Hindi nila carry. Gusto kong malaman mo, ganito sinet ng Lord kung sino ka. If ever nasunog ang bahay mo, kahit yuri lang kahit yuri lang, ano ang gagawin mo pag nakikita mong nasusunog? Ano ang mga nakikita mong kakayanan? May kakayanan ka bang magbitbit ng refrigerator?
may kakayanan ka bang bitbitin si lola, si nanay, si tatay, at iba-iba pang mga pamangkin mo sa buo mong katawan para lang masave sila? Meron ba kayong ganong kakayanan? Pag the house is burning, di ba nung bata tayo, the house is burning! The house is burning! Ano gagawin nyo? Bubuhatin ng refrigerator. Lahat, hindi mo alam saan mo kinuha yung lakas na yon. Ang espiritu ba ni Samson ay nasa sa iyo nung panahon na yon? Alam mo, sa totoo lang, kahit physically, God bless you with adrenaline glands. Na may kakayanan ka na gumawa ng isang bagay na hindi mo pa nadidiscover. Kaya meron ka talaga para kang mitochondria. Alam niyo yon? Alam niyo ibig sabihin ng mitochondria? The powerhouse of the cell. Parang may kakaiba ka na pag may pangangailangan, lumalabas. Kaya lang dapat may passion kayo. Mala Hercules lang ba? Yung lumalabas. Pag may nararamdaman pangangailangan, pag may passion, may certain anger, may certain degree na nahit niya, yun na po, lumalakas na. Baka naman kaya tayo hindi nakakapag-complete ng 12. Hindi tayo nakakapag-build ng 144. Baka naman hindi tayo nakakapag-invite. Baka naman kaya hindi tayo nakakatapos ng pag-aaral. Hindi tayo nabibigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya. Kaya baka naman kaya hindi tayo nakakapag-contribute sa ating opisina. Baka naman kaya we don't contribute in these people, the people around us will find their way to God. Baka naman wala talagang certain degree of passion. Amen? Are you on fire? Amen? Is your house on fire? You are the temple of the Holy Spirit. You need to be on fire. And if you are the temple of the Holy Spirit, and you have that consuming fire, you can do the impossible. Amen? Ang Holy Spirit, hindi lang siya basta adrenaline. He is the power of God in your life. Kaya kayang sabihin, you can do all things through Christ who gives you strength. Amen? Are you happy about that? I want you to know that you will be a blessing. God will bless you kasi ikaw ay magiging pagpapala sa mga tao.